Xiaofan, kung may mangyari sa'yo, hindi na ako mabubuhay, anak. Nalihis ang landas ng mga bituin. May kakaiba sa kalangitan. Ito ang tanda ng muling pagkakatawang tao ng isang dakilang mandirigma ng eskrima. Malapit na akong pumasok sa ikatlong pagkakatawang tao upang ituloy ang mas mataas na daan ng eskrima. Samantala ang lahat ng bagay sa tahanan ng banal na espada ay ipinagkakatiwala kay Diyos ng eskrima na si Tianqi. Susundin ko ang iyong mga utos, guro. Ama, sino ang hari ng eskrimang ito? Sa lupain ng kalawakan, ang eskrima ang pinakamataas. Lahat ng pambihirang aklat ng eskrima sa mundo ay isinulat niya. Ang talaan ng eskrimador na tumutukoy sa lakas ng mga mandirigma ay nilikha niya. Ang mga alagad na ginabayan niya ngayon, lahat ay nagtatag na ng kani-kanilang paaralan at naging mga dakilang tao sa bansa. Siya ang pinakamahusay sa eskrima, si Ren Wushuang. Xiaofan. Sino ka? Xiaofan, ako ang iyong ina. Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin, anak. Ina! Nagkatawang tao ako sa isang bata. Ginang. Ang sakit ng binata, marahil ang tanging lunas ay ang banal na gamot ng angkan, ang siyam na dahon na orkidyas upang pahabain ang kanyang buhay. Ayos lang, sasali ako sa pagsubok ng angkan ngayon. Kapag nakapasa ako, may karapatan akong makuha ang siyam na dahon na orkidyas. Ngunit ang gusto mong malampasan ay ang asawa ng pinuno, mahirap tulad ng pag-akyat sa langit. Para sa aking anak, kahit mamatay ako, lalaban ako. Kaya ako ay nagkatawang tao sa isang bata ng pamilyang Sandoval. Ang eskrima ng Sandoval Eskrima ay orihinal na isa lamang. Isang eskrima na aking ginawa nang basta-basta noon hindi ko inaasahan na ang pamilyang Sandoval ay magtatag ng sariling paaralan. Hahanapin ko ang iyong ama, manatili ka lang dito. Kung gaano kalalim ang marka sa bato ng pagsubok, iyon ay nagpapahiwatig ng lakas ng mandirigma sa nakaraang daang taon. Ang mga mandirigmang nakapag-iwan ng marka dito, dalawa lamang. Dalawa lamang? Sino sila? Ang isa ay ang una sa talaan ng eskrimador, ang nakatatandang Diyos ng eskrima, at ang isa pa ay ang Sandoval Eskrima, ang unang henyo na si Ouyang Qing. Mahirap ba yun? Ginoo, sa mga eskrimador na sinanay ng bawat angkan, si Chinger pero siya ang una sa mga kabataan. Pati si Ginoong Tianqi ay nagsabi na may potensyal siyang pumasok sa nangungunang 10 ng talaan ng eskrimador. Tama, napakabata pa ay pinapahalagahan na ng Diyos ng eskrima. Ito para sa ating Sandoval Eskrima at maging sa buong silangang rehiyon ay isang pinakamataas na karangalan. Ang kinabukasan ng Sandoval Eskrima ay nasa inyong mga kabataan na. Bilang iyong anak, gagawin ko ang lahat upang ipagmalaki ang angkan. Bakit nahati ang bato ng pagsubok? Mali. Nakakatakot na enerhiya ng espada. May pumutol sa bato ng pagsubok gamit ang espada. Kahit ang nangungunang Diyos ng eskrima sa talaan ng eskrimador, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay nagiiwan lamang sa bato ng pagsubok ng isang hiwa na 10 pulgada. Ang taong ito ay nagawang hatiin ang bato ng pagsubok sa dalawa. Kung ang ganitong lakas ay magpakita sa Sandoval Eskrima, malamang magbabago ang ranggo ng talaan ng eskrimador. Mabilis, tipunin ang buong angkan, kailangang mahanap ang dakilang eksperto sa eskrima na ito. Kung handa siyang gabayan ang ating Sandoval Eskrima, kung gayon ang ating angkan ay tataas ng husto. Sino ang naghahanap sa akin? Funner, Oy, hindi ba ito ang anak ng Kerida na may sakit, ang maliit na walang kwenta? Hindi pa ba sapat ang hiyaan na dinulot mo sa angkan? Nagpapanggap ka pa na siyang bumiyak sa bato ng pagsubok. Ngayon ay ang pagsubok ng angkan. Bakit mo siya dinala rito? Kahihiyan. sinabi ng Ginoo, sino mang makapasa sa pagsubok ay may pagkakataong makuha ang siyam na dahon na orkidyas. Ang sakit ni Funner, tanging ang siyam na dahon na orkidyas ang makakapagpagaling. Ako bilang Kerida ay handang subukan para kay Funner. Siyam na dahon na orkidyas ay isang magandang gamot upang mapataas ang antas ng pagsasanay. Kung ibibigay sa akin o sa aking ate na isang nangungunang eskrimador ng angkan ay magbibigay ng pinakamataas na benepisyo upang palakasin ang Sandoval Eskrima. Isang anak ng Kerida na mababang uri, bakit siya makikipag-agawan sa amin? Hindi ilalaan ng Sandoval Eskrima ang mga yaman sa mga walang talento at kakayahan. Kahit siya ay anak ko, Ouyang Yi. Ginoo,
Hinihiling ko iligtas ninyo si Faner. Basta't mailigtas siya. Sa buhay na ito, Sa susunod na buhay, maglilingkod ako tulad ng isang alipin para sa inyo. Ama? Tumayo ka. Hindi sila karapat dapat na lumuhod ka. Walang kwenta, ang iyong ina ay humihingi na iligtas ka namin. Kung hindi, ikaw at siya ay lumuhod at yumukod sa akin, maaari ko pang isaalang-alang na bigyan ka ng kaunting siyam na dahon na orkidyas. Pagsubok ng angkan, tama ba? Ako? Tinatanggap ko. Tama ba ang narinig ko? Ikaw at ang may sakit na bata na hindi pa kasing taas ng espada ay talagang matapang na lumaban? Faner. Naniwala ka sa akin. Daang taon na ang nakalipas, dumating dito ang hari ng Eskrima. Naglagay siya ng 2 Eskrima formation. Ngayon, ang susubok ay kailangang mahanap ang sentro ng formation, lusutan ng formation para makapasa. Pepe, kailangan mong makuha ang 9 na dahon na orkidyas. Huwag mong hayaang makuha ito ng kabila, yung 2 walang kwenta. Ako na muna. Batang walang kwenta. At ang hamak mong ina, tumabi kayo. Huwag ninyong dumiin ang lupa ng Sandoval Eskrima. Mukhang hindi lang si Ouyang Ching sa kanyang mga kasabayan ay nangunguna ang kakayahan ng kanyang kapatid na si Jose Sandoval ay hindi rin dapat maliitin ang unang Eskrima formation. Ay dapat hindi mahirap para kay Jose Sandoval. Ang mahirap ay ang pangalawang formation. Kahit ang Diyos ng Eskrima nung bata pa siya, ay inabot din ng 7 rounds bago pumasa. Hindi ko alam kung makakapasa siya. Ang 2 formation na ito sa lahat ng formation na nilikha ko ay nasa hulihan lang ang dami ng taon, pero itong mga bata ay itinuturing itong mahalaga. Dumating na. Ito ang balangkas ng 5 elemento. Lumabas na ang mata ng formasyon. Masisira na ang formasyon. Para sa kanya, kailangan pa ng hindi bababa sa 10 rounds. Siyam na espada ng mag-isa unang anyo. Magaling. 11 rounds lang ang ginamit para masira ang Eskrima formation. Kahanga-hanga na ang mga kabataan. Talagang 11 rounds. Tama pala si Siofan. Ang lakas ni Jose Sandoval. Kung ganon, gaano ba kalakas ang ate niya? Kayo naman. Walang kwenta. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Ako na ang bahala sa susunod. Bakit gusto mo bang mamatay? Haha. Hindi ba, ikalawang ginang? Talaga bang gusto mong ang anak mong may sakit? Pumunta siya sa entablado? Huwag, baka mamatay agad. Sino ang nagsabing sasampa siya? Ako ang sasabak sa pagsubok na ito. Suyutong, alam na alam ko ang iyong Eskrima. Pagsubok ng angkan, hindi iyan ang iyong mahinang kakayahan na maaaring makapasa. Kung ikaw ang sasabak, mapapahiya mo lang ang pamilya Sandoval. Hindi nais ng pinuno na iligtas si Faner. Ngunit ang 9 na dahon na orkidyas na ito, kahit mamatay ako, kukunin ko para kay Faner. Nagmamatigas ka. Si Suyutong ay abala sa pamamahala ng bahay nitong mga nakaraang taon. Matagal na siyang hindi nagsasanay ng Eskrima. Ang pagsira sa napakagandang balangkas na ito ay imposible. Kahit mamatay ka ngayon sa entablado, hindi mo maililigtas ang buhay ng anak mo. Teka, ikalawang ginang, pwede bang ako muna?
Siya ang batang henyo ng Sandoval Eskrima, si Ouyang Ching. Balita ko, sa murang edad pa lang, nakapasok na siya sa talaan ng eskrimador. Ang kanyang eskrima sa kanyang henerasyon ay ang pinakamataas. Haha anak, hayaan mo siyang makita ang agwat ng henyo at walang silbi. Sa wakas, makikita ko na si Ouyang Ching sa aksyon. Kailangan ko itong panoorin at matutunan ng mabuti. Ikalawang ginang, tingnan ninyong mabuti. Balangkas ng tatlong sandigan, pagsasama ng totoo at ilusyon. Ang eskrima ay walang anyo. Ang hangin ay tahimik, ang diwa ay parang tubig na tahimik. Ang liwanag ay walang anino, ang espada ay walang bakas. Ikalawang anyo ng sining ng lotos upang malutas ang sitwasyon. Isang round. Sa isang round lang, nalutas niya ang balangkas ng tatlong sandigan. Sining ng lotos, kahit ito ang pinakapayak na eskrima, pero ito rin ang pinakamabisa. Sa murang edad naiintindihan na ang prinsipyong simple ang daan. Bakit si Ouyang Ching hindi ginagamit ang kanyang pinakamahusay na siyam na espada ng mag-isa, sa halip ay gumagamit ng pinakapayak na sining ng lotos? Ang pangalawang ginang ay matagal nang hindi nag-ehersisyo ng eskrima. Ngayon, malamang na natatandaan lang niya ang pinakasimple at pinakapayak na sining ng lotos. Gusto niyang turuan ang pangalawang ginang kung paano masira ang balak. Balangkas ng 5 elemento, ang formasyon ay bilog at tuloy-tuloy hanggang ang pumasok ay mamatay o mahuli, hindi magtatapos. Ang posisyong ito, simula sa sarili unang ulan ng espada magtipid ng lakas, huwag pilitin ang laban. Chinger, gamitin mo na ang iyong pinakamahusay na siyam na espada ng mag-isa, huwag mong isipin sila dalawa. Dalawang round sinira ang balangkas na iniwan ng hari ng eskrima. Ito ba ang kakayahan ng anak na babae ng Sandoval Eskrima? Mabuti. Sa edad 20, sa 2 rounds ay sinira ang balangkas ng 5 elemento kahit noong bata pa ang Diyos ng eskrima. Ganon din lang, talagang karapat-dapat bilang tunay na dragon ng Sandoval Eskrima. Si Ouyang Ching ay may talento, kung gagabayan pa ng kaunti baka mahawakan ang ilang esensya ng eskrima. Pangalawang ginang, huwag kang kabahan, laban lang. Haho, kahit sabihin sa kanya ang lahat ng solusyon sa balangkas, paano, sa kanyang limitadong lakas ang siyam na dahon na orkidyas ay para lang sa anak ko. Kung gusto mo, ako na lang. Naniniwala si Faner sa kanyang ina. Ang ikalawang galaw ng sining ng lotos ay sapat na upang masira ang depensa. Paano siya halos nakalimutan? Dati, ang ginang ay sikat na eskrimador sa silangang rehiyon. Ngunit kalaunan ay nagpakasal siya sa pamilya Ouyang. Kaya niya itinigil ang daan ng espada. Ang ginang ay talagang may kakayahan. Sayang lang, ang kanyang anak ay mahina ang katawan mula pa sa kapanganakan. Hindi angkop na mag-aral ng eskrima. Hay, lahat ng ito ay dahil sa ginawa ng kapatid mong babae. Pilit niyang tinuturuan siya. Huwag kang mag-alala. Ang paggamit ng sining ng lotos na mababang antas na eskrima ay hindi sapat upang malampasan ang balangkas ng 5 elemento. Sa posisyong ito, gamit ang sarili bilang simula, unang ulan ng espadang enerhiya, magtipid ng lakas, huwag pilitin. Huwag mong isipin na dahil sa patnubay ng kapatid kong babae ay nakalampas ka ng isang simpleng depensa ng espada ay hindi mo alam ang iyong limitasyon. At nangangarap ka pang hamunin ang balangkas ng 5 elemento. Ang paraan upang malutas ang balangkas ng 5 elemento, gamit lamang ang sining ng lotos, isang mababang antas na eskrima, talagang hindi posible. Ang pangalawang ginang ay malamang hindi makakalampas ng isang round. Ang kasalukuyang akin, talagang hindi kasing galing ni Ouyang Ching, ang kakaibang batang henyo. Mukhang kailangan kong itaya ang lahat. Walang mababang antas na eskrima sa mundo. Mayroon lamang mababang antas na eskrimador. Gamitin na lang ang sining ng lotos. Sandali, ihagis mo ang espada diretso sa langit. Ang mga batong ito ay hindi mo kalaban.
Haha, ihagis mo ang espada sa langit. Paano mo naisip yan, Ouyang Fan? Papatayin mo ang iyong ina. Sira na talaga ang utak mo. Kahit na ang nasa talaan ng eskrimador, ang nangungunang Diyos ng eskrima, hindi maglalakas loob na sabihing kayang basagin ang formasyon ng espada sa isang galaw. Maliban kung ang taong iyon ay ang hari ng eskrima na lumikha ng 5 elementong formasyon ng espada, ang kanyang katauhan mismo. Alam ba ng maliit na walang kwenta kung paano gamitin ang espada? Gusto mo pang basagin ang formasyon sa isang galaw? Imposible yan. Ouyang Fan, hindi ito lugar para magpakasama ka. Umalis ka. Ihagis ang espada sa langit. Bakit hindi ko naisip yun? Ang solusyong ito marahil ay talagang kayang basagin ang formasyon sa isang galaw. Makinig ka sa akin, lakasan mo ang loob. Ipinapangako kong hindi ka masasaktan ng formasyong ito. Ngayon na! Wala nang ibang paraan, subukan mong tumagal hanggat kaya mo. Magtiwala ka sa akin. Sa sandali, direktang ihagis mo ang espada sa langit. Wala nang oras, sugal na lang. Lahat ng mata ng pormasyon ay lumitaw. Unang galaw ng sining ng lotos. Paano naging posible? Tama ba ang nakikita ko? Hindi ko akalain na sa napakalaking Sandoval Eskrima ang may pinakamataas na husay sa espada ay ang pangalawang ginang. Sa bawat galaw, natalo ang 5-element sword formation. Isang henyo tulad ni Ouyang Ching ay nangangailangan ng 2 buong round. Pangalawang ginang ito ay lubos na dominasyon. Nanay ni Fan, nagtagumpay ka. Ang swerte ng babaeng iyon. Ang pagsira sa formasyon ay parang pag-akyat sa bundok. Bawat hakbang, isang bagong antas. Kaya ni Xiao Fan na gabayan si Su Yutong sa isang galaw. Talunin ang sword formation, tiyak na hindi iyon dahil sa swerte. Ina, Talaga bang ibibigay natin ang 9 na dahon na orchidyas? sa kanila? Bakit ka nag-aalala? Ang puno ay hindi papayag na ang resources ng angkan ay sayangin kay Ouyang Fan na walang kwenta. Gino? Ngayon ay magagamit ko ang 9 na dahon na orchidyas para gamutin si Fan, di ba? Hindi pwede. Akala mo ba talaga kung wala ang patnubay ni Ching kanina mag-isa kang makakapasa sa pagsubok? Pero sinabi mo, Ang husay sa espada ay hindi nasusukat sa pamamagitan lang ng pagsira sa formasyon. Bukod pa, ang pagkasira mo sa formasyon kanina ay puro swerte lang. Kung ibibigay ko sa iyo ang 9 na dahon na orchidyas, paano ko masisiyahan ang lahat? Ang matandang ito ay walang balak na hayaan si Ouyang Fan na mabuhay. Sa mga nakaraang taon, ang mag-ina ay sa mapang-aping angkan na ito hindi mo alam kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Pangalawang ginang, huwag mong sabihin na inaapi ka namin. Paano kung ganito? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Labanan mo ako. Kung kaya mong talunin ang aking 9 na espada ng mag-isa, ang 9 na dahon na orchidyas na ito ay sa iyo. Sa ganoon, masisiyahan ang lahat, di ba? sige, lalaban ako. Sumampa si Su Yutong sa ring. Wala kang babalikan. Ako na lang ang lumaban para sa'yo. Tiyak na gagamutin ka ng nanay ni Fanner. Ang gusto lang ni Inay ay maging malusog ka. Lumaki kang ligtas at payapa. Wala nang ibang mahalaga. Mag-ingat! Ang 9 na espada ng mag-isa ay galing sa hari ng eskrima, pinakamataas na eskrima. Maliban kung ang kalaban ay sobrang lakas, imposibleng masira ang galaw. Ganyan lang ba ang galing mo? Kaya naman, ang anak mong tinuruan ay walang kwenta. Tay, tapos na ang laban. Mabilis tawagan ang doktor para sa pangalawang ginang. Xiaoqing, okay lang ako, kaya ko pang lumaban. Pangalawang ginang, hindi ka titigil hanggat hindi ka natatalo. O akala mo ba, may tunay kang kakayahan? Masira ang 9 na espada ng mag-isa na iniwan ng hari ng eskrima. Walang hiya. Xiao Bai, tama na. Nahulog sa ring. Ang anak mo, sa buong buhay niya, hindi na makukuha ang gamot na panglunas. Naghahanap ng kamatayan. Anong galing sa pang-aapi ng babae? Lalaban ako sa'yo. Oy, hindi sapat na ang matanda ay dumating para mamatay? May bata pa na dumating.
Fanner, marunong ka nang gumamit ng espada. Ang galing ng siyam na espada ng mag-isa, kahit ang unang galaw lang, kahit ang isang ordinaryong eskrimador sa buong buhay niya, maaring hindi maintindihan. Natutunan mo lang ang unang galaw. Ang yabang mo na. Pero base sa iyong kakayahan, sa buong buhay mo, ang unang galaw lang ang kaya mong matutunan. Ikaw hayop, sige. Gusto mong pumunta sa entablado at magpakatapang? Pwede. Pero isang beses lang ang pagkakataon mo. Kung hindi mo matalo ang siyam na espada ng mag-isa, mamamatay ka. Tingnan mo, isang beses ko lang ituturo. Ganito gamitin ang siyam na espada ng mag-isa. Bata, may lumang sanga ka pang dala sa entablado. Akala mo naglalaro ka ng bahay-bahayan? Ito ay ang panimulang galaw ng siyam na espada ng mag-isa. Nagloloko ka. Isang walang kwenta na hindi pa nakapagsanay ng espada. Natutunan ang panimulang galaw. Akala mo marunong ka na ng siyam na espada ng mag-isa. Siyam na espada ng mag-isa. Hindi lang siyam na galaw iyon. Ang siyam na galaw ay pinagsama-sama. Yan ang tunay na diwa ng siyam na espada ng mag-isa. Ang espiritong ito ng espada, si Hari ng Eskrima na ang gumalaw. Marunong ba talaga siya ng siyam na espada ng mag-isa? Hindi. Ang espadang ito ay mas malakas pa sa siyam na espada ng mag-isa. Anong pinagsama-sama? Hindi ako susuko. Kung gayon mamatay ka na, unang galaw ng siyam na espada ng mag-isa. Fanner, mag-ingat ka. Mukhang natakot siya at nawalan ng malay. Ano ito? Punong Sandoval. Kamusta ka naman? Velasco Cheng, ikaw pala ang may gawa nito. Paano mo nagawang sakta ng anak ko? Sino siya? Siya ang pangalawang eskrima ng silangang lalawigan. Si Velasco Cheng, ang pinuno ng Velasco Eskrima. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nasisiyahan. Nauna kami sa kanila. Kung gusto ko talaga, wala na siya. Huwag mo akong sisihin ng walang dahilan. Nagdadahilan ka pa. Hindi ikaw, kung hindi ikaw, sino? Ang maliit na walang kwenta? Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hahamon ako ng laban ng buhay o kamatayan sa inyong Sandoval. Tama po, Panginoon. Siguradong handa siya? Ang matatalo ay hindi lang magbibigay ng titulong unang eskrima ng silangang lalawigan, kundi magdidissolve din ng eskrima at ibibigay ang teritoryo sa nanalo. Ha. Ama, ang eskrima ay itinatag ng ating mga ninuno sa loob ng daan-daang taon. Hindi ito dapat maging pusta. Tama po, Panginoon. Siguradong handa siya. Huwag mong tanggapin. Kaya pala kayong mga Sandoval ay mga duwag at walang kakayahang eskrimador. Nagtatago lang kayo tulad ng mga asong patay. Ikaw. Diwa ng espada. May kakayahan. Huwag kang magmadali, hindi siya basta-basta. Oh, may paningin ka rin pala. Nakikita mo ang tunay na lakas ni Lobo? Lobo. Siya ang unang humamon sa talaan ng eskrimador na madaling pumasok sa ika-2 ni Uy Chinarango, ang itim na kabayong eskrimador. Wala akong pakialam kung sino ka man. Lumapit ka sa aming Sandoval para mang-asar, tanging kamatayan ang naghihintay. Ha, ganyan lang ang lakas ng Sandoval. Huwag na kayong magpatawa. Umuwi na kayo at magsanay pa. Huwag mong insultuhin ang aming eskrima. Anong yabang mo? Kung seryoso lang ang anak ko, hindi siya katapat. Naunawaan na ng taong yun ang diwa ng espada. Hindi katapat si Jose Sandoval. Ang pag-unawa sa diwa ng espada ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Tama. Hindi mo ba nakikitang hirap na hirap siyang tumabla? Ikaw, walang kwenta. Kung hindi mo alam, tumahimik ka.
Naunawaan niya ang diwa ng espada. Xiaofan, paano mo nalaman? Bilang isang eskrimador, ang pagtukoy ng lakas ng kalaban ay sa pilitang aral. Xiaofan, Ito lang. At tinatawag pa ang sarili na unang eskrima ng silangang lalawigan? Pwe. Punong Velasco, kung hindi mo tanggapin ang hamon, lumuhod ka ngayon at tawagin ang Velasco bilang una sa silangang lalawigan, bibigyan kita ng 10 araw na palugit. Ano sa tingin mo? Hahaha, mayabang, akala mo ba walang tao sa Sandoval? Tinatanggap ko ang labanang buhay o kamatayan. Tatay, Dahil pumayag ang punong Sandoval, magkita na lang tayo sa ring. Ako muna ang lalaban. Hindi ka kalaban. Minamaliit ko lang siya kanina at kung hindi ako lalaban, babae ba ang ipapalaban? O yung maliit na walang kwenta para mapahiya? Ako na. Ching, ang laban na ito ay tungkol sa karangalan ng Sandoval Eskrima. Kailangan mong ibigay ang lahat dahil wala akong ibang maaasahan. Ikaw ang huling pag-asa. Tigilan mo na ang pag-aatubili. Kahit sino ang lumaban, papatayin ko. ipinakikilala ni Ouyang Qing ang kanyang espada. Talaan ng eskrimador, ika-20. Ano naman? Hindi ba't isang ranggo lang ang lamang sa ate ko? Hindi, ang isang ranggong agwat sa talaan ng eskrimador ay libu-libong kilometro ang layo sa tunay na lakas. May pagkakataon. Malayo pa. Kung wala kang alam sa eskrima, tumahimik ka na lang pwede? Hindi mo ba nakita? Patas sila. Tingnan mo. Si Lobo, sa pamamagitan nito, balangkas ng kidlat, ay pumigil sa lahat ng eksperto sa talaan ng eskrimador. Ito'y tiyak na isa sa nangungunang 7 espada. Paano natin ito lulusutan? Sabi nila, may paraan ang nag-iisang eskrima para malutas ito, ngunit tanging ang hari ng eskrima na dalubhasa sa eskrima ang nakakaalam. Ano ang gagawin natin? Wala tayong karapatang mangimbita ng ganoong kadakilang tao para magturo sa atin. Punong Guro Ouyang, ang iyong anak na babae ay may dugong kasimbaba ng sayo. Tiyak na hindi siya magiging dakila. Ang iyong walang kwentang bunsong anak na lalaki ang pinakamagandang patunay. Hindi niya kasalanan ang pagkatalo. Wala talagang kahinaan. Lahat ng estilo ng eskrima ay may kahinaan. Halimbawa, ang naunang 5 elemento. Tumahimik ka, ikaw walang kwentang bata. Huwag mong guluhin ang laban ni Qing. 5 elemento. Wala ng oras. Sugal na lang. Unang galaw ng sining ng lotos. Sinasabi mo ba? Ito na. Ang ganda ng pagkakalutas. Mabilis ang isip. Kahit makipaglaban sa nangungunang 20 eskrimador sa talaan ng eskrimador, hindi nila ito kayang talunin sa isang taga. Paano mo ginawa? Xiaofan, kaya ba niyang makita ang kahinaan ng lahat? Natalo ka na, bumaba ka na. Gusto mong humingi ng turo sa ate ko? Hindi ka pa karapat-dapat. Ang ganda ng galaw pero pakitang tao lang walang silbi. Umuwi ka at magsanay ng ilang taon saka ka bumalik. Haha. Tama, kung hindi lang ng gulo iyang walang kwentang bata, nakuha na ni Qing ang panalo. Master Linghu, pakiusap makialam ka. Tisk, ang lakas ng yabang mo. Sa huli, natalo ka pa rin sa espada ng ate ko. Kayong mga, imbes na magyabang, ilaan nyo na lang sa pagsasanay ng eskrima. Mukhang siya ay, may magandang panoorin. Anong kakaibang hakbang yan? Ang bilis naman. May konting galing pero hindi sapat. Chinger, mag-ingat ka. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Bata, bibigyan kita ng 2 galaw. Depensa lang. Hindi ako aatake para hindi sabihing inapi ko ang nakababata. Ang yabang. Isang espada. Ching-er, gamitin mo ang lahat ng iyong makakaya. Ang
ate ko ay gumamit ng kanyang tigil hiningang eskrima. Patay na itong matanda, hahaha. Ikalimang estilo ng siyam na espada ng mag-isa. Ano, ang siyam na espada ng mag-isa na nilikha ng hari ng eskrima. Ang huling tatlong estilo ang tunay na diwa. Kayong mga pangkaraniwan magsanay pa kayo. Paumanhin tatay. Wala na, kahit si Chinger ay hindi kalaban. Sino pa ang makakatalo sa kanya? Ate, ano bang iniisip mo? Yung walang kwenta hindi tatagal ng 1 segundo. Ang eskrimador na iyon ay talagang nakahihigit sa atin. Kasalanan ko bilang pinuno, bulag na minamaliit ang kalaban. Ay, hindi ko inaasahan na ang angkan ng Sandoval, ang pamana ng ilang daang taon, ay nawasak sa aking mga kamay. Punong Sandoval, ang matalo sa akin ay hindi kahiya-hiya. Pagbutihin mo pa ang iyong eskrima. Ikaw! Linghu Blowing Snow, isang dalubhasa na nasa ika-13 sa talaan ng eskrimador. Gamit lang ang espada ng Niebe. Napigilan ang mga henyo ng hilagang lalawigan, kaya naman. Nakapag-imbita ka ng ganitong antas ng dalubhasa. Kaya ang tanging pag-asa ninyo ay ang mag-imbita ng Diyos ng eskrima para sumaklolo. Sayang, pero sa inyong Sandoval, hindi kayo karapat-dapat sa ganoong antas. Pero hindi naman ako ganoon kakuripot. Pwede ko kayong payagang manatili dito bilang aso ng pamilyang Velasco. Ha ha ha. Sino ang mananalo sa laban ng buhay o kamatayan? Ibinibigay ko ang 9 na dahon na orkidyas bilang gantimpala. Ang makipaglaban sa ika-13 ng talaan ng eskrimador ay parang paglalakad sa kamatayan. Natatakot na bago pa lumaban. Nasaan ang tapang ninyo bilang mga eskrimador? Para bang gusto ng langit na mawala ang Sandoval? Ako ang lalaban. Baba ka, hindi ka kalaban! Mapoprotektahan ang buhay mo. Kahit isang pagkakataon lang, gagawin ng nanay ang lahat para makuha ito. Sandoval Eskrima, kung ang galaw na iyon ay ginawa mismo ng hari ng eskrima, wala akong pagkakataong makareact. Sayang at kaunti lang ang natutunan mo. Hindi mo ako masasaktan kahit isang saglit sumuko ka na. Kailangan kong manalo. Master Linghu, parang hindi ka nirerespeto ng babaeng ito sa kanyang paningin. Sa tingin niya, may pagkakataon pa siyang manalo. Manalo? Para siyang kalabanin, hindi ko man lang kailangan gumamit ng espada. Sa pakikipaglaban sa mga walang kwentang ito ng Sandoval, ganyan dapat, hahaha. Kasalanan ko na hindi ko naunawaan ang Sandoval Eskrima. Kung magkakaroon lang ako ng kahit isang bahagi ng lakas ng hari ng Eskrima, hindi tayo mapipilitan sa ganitong sitwasyon. Ay, sa laban ng buhay o kamatayan, walang sino man ang pwedeng makialam. Ito ang tuntunin ng eskrima. Bumaba ka na? Ano ba ang mas mahalaga kaysa sa sarili mong buhay? Bobo mong bata, ikaw ang buhay ng nanay mo. Bakit kailangan mong gawin ito hanggang sa ganitong antas? Anak, yun ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng matalo. Ginoo, pakiusap, iligtas ninyo si Fan. Ano ang gagawin mo? Talaga? Paalam na. Ciao, Fan. Susunod! Sa akin na! Ciao, Fan. Tandang, lalaban ako sa'yo! Batang paslit, wala ka pang balbas. Umalis ka at maglaro ng putik. Paano kung matalo ka ng isang batang tulad ko? Ano gagawin mo? Talunin si Master Linghu? Ikaw, batang walang kwenta. Kaya mo ba talaga? Tatawagin kitang tatay kung kaya mo. Hindi ako tatanggap ng suwail na anak na tulad mo. Kung matalo ka, luhod at tumahol ka dahil parati kang tumatahol.
ikaw. Gusto kong makita kung ano ang batang paslit na amoy gatas talaga mong kakayahan. Baliw ka ba? Hindi ka pa man lang nakahawak sa eskrima. Anong silbi ng pag-akyat? Ano ka ba, nagpapakabida? Akala mo ba ito ay laro ng bahay-bahayan? At may hawak kang kahoy na espada. Mas bagay pa sa bahay-bahayan. Ano ka ba, nagpapakabida? Xiaofan. Napakalaking Sandoval ay umasa na lang sa isang bata. Sigurado ka bang ganito? Lalaban ka sa akin? Siyempre, para sa batang tulad mo, hindi na kailangan. Ano? Matandang lalaki. Magpapanggap ka pa ba? Ang bilis ng tabak na iyon! Inubos ko ang 30 taon ng puso't dugo para lamang mahasa ang mga hakbang na ito hanggang sa perpektong antas at siya isang batang hamak. Paano niya nagawa at saka isang suntok lang ay naputol na ang talim ko. Master Ling Hu, ang laban na ito ay tungkol sa hinaharap ng Velasco Eskrima. Tigilan mo na ang pagpapaubaya sa walang kwentang batang iyan. Bata, may ilan ka talagang kakayahan. Ngunit sa impentong taon kong pagsasanay sa eskrima, parang tipaklong na humaharang sa karwahe lang iyan. Ang pinataon ba ay dapat ipagmalaki? Hindi ako pumapayag. Kanina lang ay minamaliit lang kita. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano nakuha ang ika-10 sa talaan ng eskrimador. Ay, seryoso na ang lalaking iyon. Kaya pala kanina ay minamaliit lang niya ang kalaban. Kahit si Ching ay hindi katapat, paano mananalo si Xiaofan? Bata, pwede ka pang sumuko ngayon. Tigilan mo na. Ang mga galaw mo ay akin na ginamit ko noon pa man. Ay, ito ang nangungunang 4 na pinakamataas na eskrima, sining ng niebe. Kahit ang nangungunang 10 ng talaan ng eskrimador ay dapat matakot dito. Xiaofan, bumaba ka na. Ang daan ng eskrima ay nilatag ng mga taon. Paano ka mananalo? Isang batang hamak, laban sa matandang halimaw na nagpraktis ng ilang dekada. Bumaba ka na. Tumahimik ka. Tingnan mong mabuti ang tunay na siyam na espada ng mag-isa. Bata, gusto mong mamatay? Ibibigay ko sa iyo. Ahas ng niyebe. Isang tabak na bumubukas ng langit. Dragon! Naputol ang dragon sa dalawa! Anong klaseng teknik ito? Pinutol mo ang dragong niebe. Imposible. Buong buhay ko, inalay ko sa eskrima. Lahat ng natutunan ko, paano na lang na ikaw, isang batang hamak, ay madaling sumira nito. Sabi nila, ang 9 na espada ng mag-isa ay may ika-10 anyo. Nagagawa nitong tipunin ang lahat ng enerhiya ng espada at gawing isang higanting espada na pumuputol sa langit. Ngunit ang sikretong iyon ay alam lang ng hari ng eskrima. Paano niya nagawa iyon? Wala yan. Mag-practice lang ng mag-practice at matututunan mo rin. Sa mundo ng eskrima, may mga taong, noong bata pa sila, walang espesyal, pero isang araw, bigla silang magigising at mauunawaan ang lahat ng sining. Sa tingin ko, si Xiaofan ay isang henyo na ganoon, at sa mga lugar na hindi natin nakikita, mag-isa niyang pinag-aralan ang aklat ng 9 na espada. Nagsumikap siya ng husto. Minamaliit kita. Sa iyong talento, baka sa hinaharap may pagkakataon kang malampasan ng bundok na nakatayo sa tuktok ng eskrima. Kuya, Huwag kang magpanggap na malapit. pasensya na, Xiaofan. Dati, bulag ako. Akala ko bata ka pa at mabagal ang pagunlad mo sa eskrima, kaya nagsalita ako ng walang preno. Palagi kitang tinatawag na walang kwenta. Pero sumusumpa ako, hindi ko nagagawin iyon. Maging mabait ka at patawarin mo ako ngayon. Xiaofan, pamilya naman tayo. Huwag nating patigasin ng relasyon. Sige, sige. Gumastos ako ng maraming pera. Ganyan ba kayo magtrabaho? Ano ba ang ginagawa ninyo? Bading ka? Sumigaw ka pa, puputulin kita ng espada ko. Sige, mag-rematch tayo sa ibang araw. Akala mo makakaalis ka na?
Hindi mo pa nakakalimutan ang usapan natin, di ba? At hindi rin pwedeng mawala ang tahol ng aso. Eto, Hindi ba ang yabang mo kanina? Paano? Bilang pinuno ng isang grupo, ayaw mong manindigan sa pusta. Tumahol ka, kung hindi, hindi ka makakaalis. sige. Aw. Hintayin mo ako. Ang kahihiyan ngayon. Sa darating na araw, babawiin ko ito. Xiaofan, ito ang siyam na dahon na orkidyas na hiniling mo. Punong Sandoval! Tatay, ano ito? Sumulat si Gobernador Wu na iniuutos ang Sandoval Eskrima na sumali sa bulwagan ng banal na espada. Ang paligsahan sa eskrima na gaganapin sa susunod na araw. Ang mananalo ay makakapasok sa bulwagan ng banal na espada. Diyos ko, ito pala ang bulwagan ng banal na espada. Kung mapalad na matuto ng isa o dalawang galaw mula sa hari ng eskrima, simula ngayon, sa mundo ng martial arts, pwedeng tayong maglakad ng nakatihaya. Ang 10 pinakamalakas ng samahan ng banal na espada. Ang kanilang eskrima ay sapat na para pag-aralan natin ng isang buhay. Kaya magkakaroon tayo ng pagkakataong makita ang hari ng eskrima. Xiaofan, sa susunod na paligsahan sa eskrima, pinapayagan ko kayo ng iyong ate na sumali. Hindi para sa inyo ang ginawa ko. Huwag kayong maging abusado. Paano ka nakikipag-usap sa amo? Tahimik! Xiaofan, ang paligsahan sa eskrima ay ang pangarap ng bawat eskrimador. Tulad namin na nag-alay ng kalahating buhay, walang karapatang makita ang mga dalubhasa ng bulwagan ng banal na espada. Samahan mo na, makakatulong ito para palawakin ang iyong pananaw, okay? Tama, at saka ang ate mong si Ching ay lubos na humahanga sa nagtatag ng bulwagan ng banal na espada, ang hari ng eskrima. Kung sa pagkakataong ito ay mapalad na makita siya, siguradong matutuwa siya. Samahan mo na lang siya, okay? Sige na nga. Bahala na. Ituring na lang na bisitahin ang mga alagad ko sa bulwagan ng banal na espada. Matagal ko na silang hindi nakikita. Hindi ko alam kung nag-e-ensayo ba sila ng mabuti. Miyamoto. Nagsimula na ang torneo ng eskrima. Hari ng eskrima, pinatalo mo ako noon. Naging katatawanan ako sa bayan ng Sakura. Ngayon, maghihiganti ako. Tara. Anong klaseng ugali ito sumisingit pa sa pila? Salamat, Tio. Anong yabang mo? Ako si Sandoval mula sa Silangang Lalawigan dumalo sa torneo ng eskrima. Sandoval, pasensya na. Hindi ka makakapasok. Hindi makakapasok. Si Gobernador Wu. Sinadya niyang ipadala kami upang sumali. Bakit naman hindi kami papasukin? Tingnan mo ang listahan, andyan ang pangalan namin. Ito. Tama, nandito kami sa listahan. Wala na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, tinutulungan niya lang ang kanyang mga kamag-anak. At inaapi tayo. Ano kung ganon? Kayo na galing sa liblib na lugar. Walang kakayahan, walang koneksyon. Ipinanganak na mas mababa. Ayaw kong papasukin kayo. Kailangan kayong umikot. Ipinamana ko lang ang bulwagan ng banal na espada sa batang yun na Diyos ng eskrima. Para pamahalaan sandali. At lumabas ang mga ganitong klaseng tao. Pero nakuha namin ito sa totoong kakayahan. Ang tiket sa pagpasok. Ang pagpasok o hindi ay hindi mo desisyon. Bahagya lang kayong pumasok sa likod ng 20 sa talaan ng eskrimador. Anong silbi niyan? Sasabihin ko sa'yo. Ito ay itinatag ng tagapagtatag ng eskrima ng bulwagan ng banal na espada. Na itinatag mismo ni Hari ng eskrima, bulwagan ng banal na espada. Mga walang kwentang tao. Ano ang karapatan ninyong pumasok? Sa paligsahang ito kung saan nagtitipon ang mga dalubhasa sa eskrima ang paligsahan ng espada, kung marunong kayong umintindi, lumayo kayo. Huwag ninyong dungisan ang banal na lugar. Magsalita ka pa ng isa. Sasabihin ko, anong problema? Ang baboy ramo ay hindi kumakain ng pinong kanin. Kayo na mga probinsyano, karapat dapat ba kayong pumasok? Pero sinabi ni hari ng eskrima, sa loob ng eskrima walang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Galing kami sa maliit na lugar. Ang aming kakayahan ay hindi kasing galing ng mga haligi ng eskrima sa lupain ng kalawakan. Pero ikaw, kaya mong gawin ito ng walang hiya na pang-api. Tama,
Maliban kung may maipakita kayong koneksyon isang napakataas na tao, kung hindi, ngayon kahit aso ay papapasukin ko at hindi kayo papasukin. Ikaw? Hindi ko alam kung ako bilang kanilang background. Ay, sapat na ba? Hahaha, tama ba narinig ko? Anong sinasabi mo, batang hamak? Hahaha. Sabi ko, dahil nakapasok ka sa bulwagan ng banal na espada, feeling superior ka na. Walang ginagawang totoo. Tumutulong ka lang sa mga kamag-anak mo para mangapi ng tao. Pero sa totoo lang, isa ka lang namang bantay na aso. Hahaha, basura ka. Anong sinasabi mo? Mas mabuti pang paliwanagin mo ang batang ito. Kung hindi, huwag kang magtaka kung ang ulap eskrima ay lilipuli ng inyong sandoval angkan. Tama na. Huwag mong sayangin ang oras namin. Dalhin mo ito at tawagin mo si Tianki. Sige. Tapos na ang sandoval eskrima ninyo. Naglakas loob kayong banggitin ang pangalan ng Diyos ng eskrima. Ito ba ang basurang ito ang nagbigay sa iyo ng tapang? Pinapayuhan kita? Pupunta ako ngayon para sabihin sa Diyos ng eskrima. Hintayin ninyo ang parusa. Xiaofan, kahit mayabang ka, hindi mo dapat inaasar ang mga tao ng bulwagan ng banal na espada. Oo nga, ang Diyos ng eskrima ay ang pinakamamahal na nag-iisang anak ni Ginoong Janmeng. Kung magalit ang malaking taong iyon, ang ating eskrima ay... Diyos ng eskrima, ang Sandoval eskrima ng silangang lalawigan ay gumagawa ng gulo sa labas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sundin ang patakaran. Hindi ba't kumuha lang sila ng may nakaukit na salitang espada na basurang pleke? Akala mo kung sino? Anong sinabi mo? Sabi ko, dalhin mo ako ngayon din. Bata, bakit mo naisip namang insulto sa Diyos ng eskrima? nako, Ngayon, mukhang kahit ang Diyos ay dumating. wala nang makakapagligtas sa inyo. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Xiaofan. Tiyak na poprotektahan kita. Ayos lang yan. Hindi maglalakas loob ang batang yun. Sige Xiaofan, sa bahay pwede kang magulo, pero ngayon nasa labas tayo. Mag-ingat sa mga salita. Siya ang hari ng eskrima, ang pinakapaboritong alagad, Diyos ng eskrima na si Tianki. Diyos ng eskrima, sila ay umaasa sa lumang sagisag na ito. Hindi lamang nila kayo tinawag sa inyong pangalan sa harap ng lahat at hindi man lang nila iginalang ang hari ng eskrima na itinatag mismo ang bulwagan ng banal na espada ay hindi pinapansin at naglakas loob silang pumunta rito at manggulo. Kaya't sinira ko ang bagay na ito bilang babala. Ikaw ang gumawa nito? Paglilinis ng basura, ito ay bahagi ng aking tungkulin. Wala ito. Bata, tignan natin kung magyayabang ka pa mamaya. Diyos ng eskrima, bakit po... Alam mo ba kung ano ang bagay na yon? Hindi ba ito isang lumang sagisag lang? Lumang sagisag, iyan ay bagay na pwedeng pumatay sa iyo. Ito ay ang natatanging sagisag ng hari ng eskrima. Ang makakita nito ay parang nakikita ang hari mismo, ang maalamat na sagisag ng banal na espada. Ano? Ibig sabihin, si Xiaofan ay... Muntik ko nang makalimutan, hindi pa pwedeng ipakita ni Guro ang kanyang pagkatao. Tiyak na peke yan, isang musmos. Paano naman? Ang hari ng eskrima ay magbibigay ng ganito kamahal na bagay sa kanya? Imposible ito. Tumahimik ka. Xiaofan. Bakit meron ka ng token ng hari ng eskrima? May isang beses na nagkataon na nakita ko siya. Sabi niya, may tadhana tayo at binigay niya sa akin ang token. Baka nakita niya ang anyo ng dragon ng iyong anak na puno ng maharlikang aura. Sa hinaharap ay tiyak na siya ang nangunguna sa eskrima. Kaya noon, Xiaofan, malaki ang pag-unlad ng iyong eskrima ay dahil din sa pagtuturo ng hari ng eskrima, di ba? Ang mukha ng hari ng eskrima sa buong mundo, ilan lang ang nakakita, kaunti lang. At sinadya pa niya turuang si Xiaofan ng eskrima. Ito ay talagang pinagpala ng mga ninuno ang Sandoval eskrima, biyaya na pinaghirapan sa loob ng 100 taon. Hahaha, ang angkan nating Sandoval ay aangat na.
Diyos ng Eskrima, hindi ko sinadyang masira ang token. Pakibigyan ako ng pagkakataon upang makabawi. Sabihin mo sa kanya. Paumanhin, binata. Talagang alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Hindi mo alam na mali ka, kundi alam mong mamamatay ka na. Siyempre, hindi naman nakamamatay, pero ang parusa ay nararapat hindi pa rin maiiwasan. Dalhin mo siya. Ay may nagsabi lang naman kanina dito raw siya ang may say. Napakamayabang. Bakit? Ibinagsak ko ang token pero hindi ko alam yun. Mukhang hindi mo pa naintindihan hanggang ngayon kung saan ka nagkamali ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. Siyempre, ang hari ng Eskrima ay walang pakialam. Pero dahil may posisyon ka, iniisip mong mas mataas ka sa iba, pinapaboran mo ang iyong pamilya, gumagawa ka ng mga maling paratang. Iyan ay. At walang hiya kang sinisiraan kami na nagkakagulo, higit sa lahat. Sa Eskrima, walang pagkakaiba ng mataas at mababa. Lalo na tayo ay mga mamamayan ng lupain ng kalawakan nakatira sa iisang lupain. Ang lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng langit. Pero ikaw ay nasa itaas, gumagawa ng kung ano ang gusto mo. Sabihin mo, karapat-dapat ka bang parusahan? Malapit nang magsimula ang paligsahan sa Eskrima, mangyaring sumama sa akin papasok. Paano nakapasok ang mga Sandoval? Pakitang gilad lang mula sa silangang lalawigan. Mamaya ay makikita niya ang tunay na Eskrima. Ang torneyong ito ng Eskrima ay para sa pagpapalitan ng kaalaman sa Eskrima. Sapat na ang kontak. Ang mananalo ay makapapasok sa bulwagan ng banal na espada. Kapag natapos na ang pag-iisa ni Hari ng Eskrima, tuturuan niya tayo ng Eskrima ng personal. Sa loob ng 100 taon, ang mga mandirigmang natuto ng kahit isa o dalawang galaw ni Hari ng Eskrima, sa bandang huli ay lahat sila naging mga dakilang mandirigma sa kani-kanilang lugar. Dapat mong sulitin ang pagkakataong ito. Ako ay likas na magaling. At kung papalarin na ako ay gabayan pa ng dakilang guro ng Eskrima, tiyak na aangat pa ako ng ilang baitang. Ako po si Ouyang Ching, salamat sa pag-aaruga ninyong lahat. Ang nangungunang Eskrima sa kanlurang lalawigan, ang ulap Eskrima si Yunming ay dumating upang makipaglaban. Mga basura mula sa ligaw na bansa, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit siya nandito? Sino siya? Napakaastang tao. Ang pinakamahusay na eskrimador sa bayan ng Sakura, Miyamoto Enso, nakipaglaban sa 1,000 laban. Natalo lamang sa Hari ng Eskrima. Miyamoto Enzo, ang bulwagan ng banal na espada ay hindi mo basta-basta mapapasukan. Igalang mo ito. Kung hindi ka aalis, pagsisihan mo. Ngayon ang aking sining ng pagpatay ay perpekto na. Hindi lang ang nangunguna sa talaan ng Eskrimador, kahit ang hari ng Eskrima mismo ay luluhod at hihingi ng awa sa akin. Huwag mong insultuhin ang hari ng Eskrima. Ching! Ang kanyang lakas ay hindi masukat. Hindi ko man lang natapos ang unang galaw. Tama nga, ang Kingdom of Huang ay puro walang kwenta. Kung wala ang hari ng Eskrima, wala kayo. Sabi nila, ang kanyang sining ng pagpatay ay walang kalaban. Ang tanging makakapigil sa kanya ay ang Hari ng Eskrima. Hihintayin kong patayin ko ang lahat ng di umano'y magaling na Eskrimador sa talaan, isa-isa. Pagkatapos, haharapin ko ang hari ng Eskrima. Walang silbi ang mabuting salita. Kung ganoon, espada ang magsasalita. Ito ang sining ng Sansinukob. Sining ng Sansinukob.
Ito ay pagkatapos makamit ni Hari ng Eskrima ang walang kapantay na landas ng Eskrima, ang pinakamalakas na Eskrima na kanyang nilikha, na kayang gamitin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang galaw lang ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Mga bundok. Mga ilog. Mga bituin at buwan, ito ang maalamat na naglalaman ng ang pinakamataas na diwa ng landas ng Eskrima, tunay na hindi ito biro. Bagaman natutunan lamang ni Diyos ng Eskrima ang unang hakbang ng sining ng Sansinukob, ngunit ang isang hakbang na ito ay sapat na upang talunin ang taong ito, ngayon ay sigurado na. Hindi, natalo siya. Ito lang? Ano? Tila si Miyamoto ay nahihirapang ipagtanggol, ngunit sa katotohanan, sadyang hinihigop ang enerhiya ni Diyos ng Eskrima. Napakalayo mo sa iyong guro na si Hari ng Eskrima. Kung pag-uusapan ang unang hakbang ng kanyang sining ng Sansinukob, kailangan kong gamitin ang lahat ng aking kapangyarihan upang ipagtanggol. Ngunit ang mga galaw na iyong ginamit mukhang nakakatakot, ngunit mahina mababaw ang iyong antas. Paumanhin, guro. Pinahiya ko po kayo. Pinagalitan ka noon dahil tamad kang magsanay. Kung naunawaan mo ang ikalawang anyo ng sining ng Sansinukob, siguradong mananalo ka ng madali, di ba? Pero dahil ginawa mo ang iyong makakaya, hindi mo ako pinahiya sa bulwagan ng banal na espada. Diyos ng Eskrima. Tama nga, kung wala ang Hari ng Eskrima bilang gulugod, kayo'y parang papel na tigre. Madali kayong dudurugin. Mga basura ng bayan ng Kalabaw. Chinger, anong gagawin mo? Kahit ang Diyos ng Eskrima ay hindi kayang talunin siya, maliban sa Hari ng Eskrima na nagsasanay ngayon. Walang makakatalo sa kanya. Sinabi ng Hari ng Eskrima, maaaring mahina ang iyong Eskrima. Maaari kang matalo sa laban, ngunit huwag mong talikuran ang iyong diwa. Tama na. Ako na ang bahala. Mga basura ng bayan ng Kalabaw, luhod kayong lahat. Aminin ninyo na mas mababa kayo sa bayan ng Sakura. Kung hindi, bawat isa sa inyo rito ay hindi makakalabas ng buhay. Ha ha ha. Hindi makakalabas? Sino pa ba ang hindi sumasang-ayon? Ako hindi ako sumasang-ayon. Alam ni Nanay Xiaofan na sobra ang talento mo, pero sa kakayahan mo ngayon, hindi pa sapat para harapin ang taong iyon. Sumama ka na sa akin. Huwag kang mag-alala. Kahit ang Diyos ng Eskrima ay natalo, si Xiaofan ay mag-aaksaya lang ng buhay. Bumalik ka, sobrang lakas ng taong iyon. Sa buong lupain ng Kalawakan, malamang na tanging ang Hari ng Eskrima ang makakalaban. Huwag kang padalos-dalos, hayaan mo siya. Ano namang masama sa bata? Ikaw ay galing lang sa isang maliit na isla na biglang sumulpot na eskrimador. Ako, isang bata, kaya kong madali kang patumbahin at magmakaawa. Ikaw na hamak dahil gusto mong mamatay. Patayin muna kita. Sila ang magiging kasama mo sa kamatayan. Magpatuloy ka sa pagiging mayabang dahil konti na lang oras mo para magsalita. Nako, ganun na naman. Mamatay ka na. Ano? Nakaiwas si Xiaofan sa suntok na tumalo sa Diyos ng Eskrima. At pinalaya si Miyamoto. Ang galing. Hindi basta-basta ang Sandoval Eskrima. Nagkamali ako ng pagtingin. Hindi ko inaasahan na ang isang bata ay halos katumbas ng Hari ng Eskrima. Ngunit sayang, ang ganyang talento ay ipinanganak sa maruming lupain ng Kalawakan ay dapat mamatay bata. May mas mataas pa sa iyo, ipapakita ko sa iyo ang tunay na mundo. Masama ito ang trump card ni Miyamoto. Xiaofan, huwag kang magulat, tumakbo ka. Bumaba ka. Ang tindig na ito. Baka ito ay Isang
San Sinukob? Anong nangyayari? Ito ay... Natalo si Miyamoto, nanalo si Xiaofan, nanalo si Xiaofan. Naalala ko na. Ito ang huling galaw ng sining ng San Sinukob. Isang San Sinukob. Hindi ko inaasahan na si Xiaofan ay natutunan ng trick na ito. Sa murang edad ni Xiaofan, kaya niya matutunan ang natatanging teknik ng hari ng eskrima, isang napakalaking tagumpay. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Xiaofan, talagang isang biyaya para sa aming angkan ng Sandoval Eskrima. Ikaw, ano ba ginawa mo sa akin? Hindi dapat itinatanong. Huwag kang mag-usisa. Umalis ka na. Tandaan mo, kung maglakas loob ka pang hamunin ng lupain ng kalawakan, mas malala pa ang magiging kapalaran mo kaysa ngayon. Oo. Hay, bakit kailangan pang manggulo? Sayang lang sa oras ko. Sige. Xiaofan. Ano yon? Mag-usap tayo. Ano? Si Xiaofan ay isang napakamahiyain na bata. Mula pagkabata laging mag-isa. Ayaw na ayaw niyang pinagmamasdan. Sa larangan ng eskrima, medyo pangkaraniwan lang siya. Kaya bilang isang ina, upang maprotektahan ang aking anak, pinaghusayan ko ang aking sarili. Pero simula noong nagkasakit ka ng lagnat, lahat ay nagbago. Para kang ibang tao na. Hindi lang nagbago ang ugali mo, naging sobrang outgoing ka. Pati sa eskrima ay bumilis ang pag-unlad mo. Akala ko bigla kang naging magaling, pero ang taas ng kakayahan mo. Kahit sa laban kanina, natalo mo ang napakalakas na kalaban. Higit pa ito sa antas na dapat mong maabot sa edad mo. Ito ay antas na kahit ang anak ko sa buong buhay niya ay mahirap maabot. Ito... Kaya masasabi kong... Hindi ikaw si Xiaofan. Inay, sobra kang nag-iisip. Pagkatapos kong mapabuti ang aking eskrima, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Yun lang. Talaga? Totoo, lumaki ka na. Kung lagi ka pa rin nagtatago sa likod ko, paano kita mapoprotektahan? Mabuti naman. Eh, bukas pag naabot ko na ang antas ng banal, saka ko na siya sasabihan ng malinaw. Pasensya na. Panginoon, maraming alagad sa loob ng Velasco Eskrima ang nawawala ng misteryoso. Ano po ang gagawin natin? Amo, Panginoon ng Velasco Eskrima. Paano po kayo? Wag. Bukas ipapalubog ko ang buong Sandoval Eskrima ninyo sa dagat ng dugo. Si Xiaofan sa paligsahang ito talagang para sa ating pamilyang Sandoval ay malaki ang naitulong. Higit pa dun, iyon ay para sa buong lupain ng kalawakan na ibalik ang dangal. Tama, kung hindi dahil sa husay ni Xiaofan, magmumukha tayong mahina. Kaya pagkatapos ng labanang ito, ang bulwagan ng banal na espada ay nagdeklara sa ating Sandoval bilang pinakamahusay na Sandoval Eskrima sa 4 na kontinente. Halika, lahat tayo ay mag-toast sa dakilang bayani na si Xiaofan. Xiaofan dati, hindi ko alam kung gaano ka kagaling. Marami akong maling akala tungkol sa iyo. Ngayong nakita ko ang iyong galing, lubos akong humahanga sa iyo. Ikaw ang pride ng pamilyang Sandoval. Halika, mag-inuman tayong dalawa. Bakit nagtampo ka pa rin sa akin? Okay naman ako sa panahong ito, di ba? Masasabi ko lang na medyo nagbago ang pananaw ko sa iyo. Ayos lang yon, patuloy akong magsisikap. Ate, yung galaw na pagbabalik ng lahat sa isa. Talagang kahanga-hanga kung sabihin mo ang hari ng eskrima ay may nakita na bata na ginaya ang kanyang teknik. Ano kaya ang mararamdaman? Siyempre. Xiaofan. Mataas ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban, pero kailangan mong mag-ingat, hindi mahalaga kay nanay kung gaano ka kagaling. Gusto lang niya na ligtas ka. Hindi inakala na noong bata pa ako na iniwan ng aking mga magulang ngayon ay nararamdaman ko ang pakiramdam ng tahanan.
Sayang, bukas ay aabot na sa antas ng banal, ibabalik na ang katawang ito. Kung malaman niya na ang batang ito ay wala na noong araw na siya ay nilalagnat, malamang ay labis siyang malulungkot. Guro, lahat ay handa na. Dito ay tahimik at payapa. Tamang-tama para sa pagsulong. Pagod ka na. Ngayon, papasok na ako sa antas ng banal. Makikipagkita sa mga Diyos ng santuwaryo. Mukhang hindi ko pa lubusang naunawaan ang tunay na diwa ng Eskrima. Ang hangganan ng antas ng banal ay mas mataas kaysa inaakala ko. Wala pa akong karapatan na kilalanin ng mga Diyos sa langit. Ngunit ano ba talaga ang diwa ng Eskrima? Kung kayo mismo ay walang karapatan, sino pa ba sa mundong ito ang may kakayahang maging unang umakyat sa santuwaryo? Masama po, hari ng Eskrima. Sinabi ko nang huwag kang padalos-dalos. Anong nangyari? May nangyari sa Sandoval Eskrima. Ano? Nakita na ba si Xiaofan? Huwag kang mag-alala, si Xiaofan ay mahusay sa martial arts. Walang makakatalo sa kanya, malamang naglalaro lang sa kung saan. Tama, bata pa, mahilig maglaro. Ikaw si Murong Cheng. Matagal na tayong hindi nakita, Ouyang. Bakit siya naging ganito? Sabi nila, Ang nagsasanay ng dark arts ay nagkakaroon ng pulang buhok at mata. Baka sumama na siya sa dark side. Sabihin mo, ikaw pumunta ka pa sa aming Sandoval. Ano ang gusto mo? Siyempre, paghihiganti. Nung huling laban ng buhay o kamatayan, ang inyong Velasco Eskrima ay natalo na ayon sa patakaran. Pagkatapos ng 3 taon, saka lang pwedeng muling hamunin. Patakaran. Ngayon ako na ang patakaran. ako, ang Sandoval Eskrima, hindi ka papayagang magulo. Haha. Nako, mag-ingat. Nako, mukhang nag-aral nga siya ng demonyong daan. Ngayon, ang hari ng Eskrima lang ang makakapigil sa kanya. Velasco, alam mo ba, ang pagsasanay ng demonyong daan ay nagpapaikli ng buhay. Hindi lalampas ng 1 taon. Sulit ba talaga ito para sa'yo? Oo, sulit sinira ninyo ang aking Velasco clan. Naging katatawanan ng silangang lalawigan. Ang aking reputasyon na pinaghirapan ng maraming taon ay inalis ninyo lahat. Ngayon, wala na akong anuman. Wala na akong pinanghahawakan. Ang kamatayan ninyo lang ang pinakamalaking hangad ko sa buhay na ito. Ikaw mismo ang nag-udyok ng laban ng buhay o kamatayan, dapat tanggapin mo ang resulta. Wala akong pakialam, gusto ko lang mabayaran kayo ng Sandoval. At iyong napakayabang na bata, naglakas loob na papatahulihin ako na parang aso. Ngayong araw ay gagawin ko siyang patay na aso, ilabas mo siya agad. Baka bigyan ko pa kayong isang buhay mula sa angkan ng Sandoval. Maging alipin ko magpakailanman, haha. Guro, kasi simula mo lang sa bagong antas. Marami kang ginamit na panloob na kapangyarihan. Ngayon malamang kulang ka na ng 1%. Kung malakas ang kalaban, Wala kang dapat alalahanin. Patuloy mong bantayan ang bulwagan ng banal na espada. Pero iniwan ako ng aking mga magulang mula pa noong ipinanganak ako. Si Jinang Su ay parang pangalawang ina ko. Sa mga nakaraang araw, inalagaan niya ako ng mabuti. May utang na loob ako sa kanya. Kailangan kong pumunta. Anong masasabi mo? Huwag mo na lang asahan. Kahit ang buong Sandoval Eskrima ang lumaban, ang tsansa ninyong manalo sa akin ay 20% lang. Kahit 20% lang ang tsansa, ipagsapalaran ko ang buhay ko para sa'yo. Tatay. Ate, sabi ko na, kung ibibigay ninyo sa akin ang maliit na hayop na iyon ng maayos, may pag-asa pa kayo. Siya ang aking kapatid na lalaki, huwag mong subukan. Huwag kayong magreklamo kung hindi ko kayo bigyan ng pagkakataon. Sino yan? Ako ang iyong lolo. Xiaofan, saan ka ba nagpunta? Ako. Mahaba ang kwento, mamaya ako na ipapaliwanag sa inyo, Ham.
Ang lakas ni Xiaofan ay higit pa sa amin. Turuan natin ng leksyon itong si Velasco, hindi ba napakadali? Buti na lang may Xiaofan tayo. Siya mismo ang lumapit sa atin, kakahanap lang namin sa'yo. Para maghiganti tangang ginamit ang sariling buhay para makakuha ng lakas. Ngayon ang aking lakas ay katulad ng Diyos ng Eskrima at kayo ay malapit ng maging bangkay sa aking mga kamay. Wala kayong karapatan na husgahan ako. Sana ang iyong lakas ay kasing tigas ng iyong bibig. Hindi ko inakala na itong si Velasco ay umabot sa ganitong antas ng lakas. Ano? Paano nangyari? Xiaofan! Umalis na kayo! Dahil masyado akong naubos kanina, hindi na ako kalaban niya. Gayunpaman makakatulong pa rin ako sa inyo na magtagal ng oras. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ay pamilya namin, paano namin kayo iiwan? Tama, ikaw ang pinakamahusay na eskrimador sa Sandoval na mandirigma. Itataya namin ang aming buhay para protektahan ka. Hindi nyo kailangang gawin ito para sa akin. Dahil hindi ako si Xiaopan ng Sandoval. Anong sinabi mo? Paumanhin, niloko ko kayo kanina. Ang totoo, ako si Ren Wushuang, ang hari ng Eskrima. Ang anak ko? Sa totoo lang, noong araw na nagkaroon siya ng lagnat, namatay na siya. At ako, para makapasok sa antas ng banal, ginamit ko ang kanyang katawan. Kaya ang lahat ng nangyari dati, ako iyon, hindi siya. Paumanhin? Ako ang nanloko sa inyo. Kaya hindi ninyo kailangan mamatay para sa isang taong walang kinalaman sa inyo. Tara na! Oh, Sabihin mo, hari ng Eskrima, paano natin siya matatalo? Pero hindi ako si Ouyang Fan. Ano naman? Tama! Sa paningin namin, para kang si Xiaofan, pareho kayong bata sa amin. pero siya... Sa tingin ko si Xiaofan ayaw ring makita ang kanyang idolo na sumuko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng buong puso. Sabihin mo, paano tayo mananalo? Nakuha ko na ang kwalifikasyon para pumasok sa antas ng banal. Hindi ko inaasahan na ang dulo ng Eskrima ay pag-ibig. Sayang, Huli na ang lahat. hindi ako bibigyan ng panahon ni Velasco. Tahimik na umunlad. Huwag kang mag-alala, ang Sandoval Eskrima ay protektahan ka. Hari ng Eskrima, buti naman gusto kong makipag-areglo sa batang ito. Mag-advance kang payapa. Kami na ang bahala sa susunod. Huwag kang mag-alala. Salamat. Tapos na ba ang inyong mga huling salita? Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Inilagay ninyo ang pag-asa, lahat sa kanya. Pero ano naman ang silbi nyo? Dati siya ay tunay na hari ng Eskrima na nag-iisa sa mundo. Pero ngayon, mahina na ang kanyang kapangyarihan. Kahit isang galaw ng daliri ko ay madali ko siyang mapapatay. Kung gusto mo siyang saktan, dadaan ka muna sa amin. Mga langgam lang, akala nyo makakapigil kayo sa akin? Sige, laro tayo. Sabi ng nakatatandang estudyante ng Velasco Eskrima, ang Sandoval Eskrima ay hindi kasing galing ng Velasco Eskrima namin. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan, hahaha. Nanalo lang kayo sa pamamagitan ng maduduming taktika. Anong ipinagmamalaki nyo? Sa Sandoval Eskrima, si hari ng Eskrima lang ang kinikilala namin. Kung gayon, mamatay ka na. Ate, Sino pa ang may gustong humarang? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Pepe, huwag kang mag-alala. Maya-maya hindi ka na magiging mayabang. Panaginip lamang ng isang baliw. Kaunting galaw ko lang. Kayong lahat ng mga basura ng Sandoval Eskrima ay madudurog. Hari ng Eskrima, ito na ang huli naming magagawa para sa'yo. Umalis ka na. Huwag! Akala ko may kakayahan ka pa. Hari ng Eskrima. Ngayon, ikaw naman. nakakainis. Sayang ang buong buhay kong pagsasanay sa Eskrima. Ni hindi ko man lang siya napigilan kahit sandali. Hindi ko nagawa. Kung mamatay ang hari ng Eskrima, ang Eskrima ng lupain ng Kalawakan ay mawawala na. Huwag mong subukang dumaan.
Talagang hindi ka mamatay-matay, parang ipis. Ikaw lang, isang mahinang babae, gusto mo pa akong labanan? Ngayong araw hindi kita hahayaang saktan siya. Hindi naman siya talaga mong anak, kailangan mo bang gawin to? Sa mga araw na magkasama tayo, kami ng pamilya Sandoval itinuring na namin siyang pamilya at itinuring ko rin siyang anak ko. Kahit mamatay man ako, hindi ko hahayaang saktan mo siya kahit kaunti. Ay, ang dakila naman, pero wala kang buhay para makasama ang iyong minamahal na anak. Ikaw ang mawawalan ng buhay. Nagpapakitang gilas, nagsalubong pa lang tayo, hindi ka nakatapat ko. Baka naman, gusto mo pang umasang manalo? Nakatawa, kahit gaano kakagaling magpanggap, hindi makakatakas ang grupo ninyo. Sa wakas, napatayin ko kayong lahat. Talaga? Imposible. Paalam. Imposible, isang bata pa lang. Ito ba ang kapangyarihan ng antas ng banal? Talagang karapat-dapat na pinakamahusay sa eskrima. Hindi talaga katapat ng hari ng eskrima. Katawan ni Muyun Cheng kayo na ang magligpit opo dahil tapos na ang lahat. Uwi na muna ako sa bulwagan ng banal na espada. Huwag kang mag-alala. Mamaya'y mag-uutos ako na ibalik ang bangkay ni Xiao Fan. Sige. Guro. Sa iyong kasalukuyang kakayahan, sa pag-iisip at lakas kaya mo ng mamahala sa bulwagan ng banal na espada, malayo pa ako sa iyo, Guro. Hindi. Talagang oras na para ako ay bumitiw. Guro, bakit naman bigla nito? Ay, Ikalawang ginang, palagi kayong malungkot. Si Xiao Fan sa langit ay hindi rin gustong makita kayong ganito. Wala akong problema. Tama, ayaw rin ni Xiao Fan na ganyan ako. Kailangan kong maging matatag. Ngunit Xiao Fan, ikaw ang pinakamalaking iniisip ko sa buhay na ito. Paano ko tatanggapin, Xiao Fan? Aking Xiao Fan, hindi kita naprotektahan ng mabuti. Kasalanan ko. Sino iyan? Nanay. Xiao Fan. Fan. Paano? Bakit? Haha. Pagkagising ko, may isang kuya na naghatid sa akin pa uwi. ginamit ng guro ang kanyang 3 buhay na kapangyarihan para kay Ouyang Fan na magkaroon ng bagong buhay. Kayo, huwag ninyo siyang biguin. Paano? Sa mga araw na ito, salamat sa iyong pag-aalaga, Ginang. Kaya nagdesisyon ako. Hindi mo kailangang maawa sa akin. Ang landas ng espada, naabot ko na ang dulo. Bukod dito na ako isang ulila, na ang buhay ay kasama ang espada, ay nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ang pagmamahal ng isang ina na hindi ko pa naranasan. Sulit na ang buhay ko. Salamat. Tandaan mo, Fanner. Ito ang nagligtas sa iyo. Kung wala siya, wala ka ngayon. Tandaan mo, Fanner. Nay, halika tingnan mo! Kakagawa ko lang ng sarili kong estilo ng eskrima. Gusto kong ipakita sa iyo, Nay. Sige! Sige. Wow, Xiaoshan, ang galing mo. Sa murang edad, kaya mong gamitin ang espada ng mahusay at kahawig ng estilo ng hari ng eskrima. Eti. Kaya, ano ang gusto mong itawag sa estilong ito? Tawagin natin itong sining ng sansinukob. Okay? Sige.